Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah al-qiyamatus sugrah, yung sumunod na nababanggit na kabilang sa maliliit na tanda ng araw ng paghuhukom na nangyari na noon pero posibleng nagpapatuloy ngayon at magpapatuloy pa hanggang sa dulo ng panahon, ay itong tinatawag na Tada'iyul Umam alal Ummatil Islamiyah. Yung pagtutulungan ng iba't ibang mga bansa laban sa umma ng mga Muslim sa pangkalahatan. Siyempre nakikita natin ito sa anyo ng mga pagsalakay ng mga bansang kuffar sa mga bansang Muslim. Na mapapansin natin yan kapag bansang Muslim, napakabilis nilang sumalakay. Kapag Muslim ang bansa na kumbaga threat o may banta sa kanila. Katulad nung halimbawa nung nakaraan, yung tinatawag nila War on Terror, at kahit sa napakatagal ng kasaysayan ng Israel, napakabilis nilang kumilos. Sa tulong ng Amerika, kapag Muslim ang kalaban. Pero kapag mga Muslim ang biktima, ang bagal ng tulong. Hanggang ngayon, sa panahon natin ngayon, ang pinakamatitinding mga krisis sa mga refugee, nangyayari sa mga bansang Muslim. Rohingya sa Burma, sa Kashmir, sa Bangladesh, sa Yemen, Syria, Palestine, at lalo na yung mga bansa sa Africa na mga bansang Muslim, marami doon hanggang ngayon ay may mga problema sa mga refugee. Ang bagal nilang tumulong. Pero kapag sasalakayin ng mga Muslim, ang bilis-bilis. Katulad ng nangyari pagsalakay nila sa Iraq, pagsalakay sa Afghanistan, at iba't iba pa nilang pagsalakay, waliyadu billah. Kaya minsan, itong mga nakarang araw, napag-isipan ko talaga, iba talaga pag si Allah ay nagplano. Yung Syria pala, yung di ba nakalaya na yung Syria mula kay Bashar, napalayas nila si Bashar. Sabi ng mga analyst, sa totoo lang malaki talaga yung naging papel ng dalawang nangyari. Una, yung gera ng Russia laban sa Ukraine, kasi nabisi yung Russia doon eh. Kasi ang Syria, yung mga Muslim sa Syria, ang dami nilang kalaban sa totoo lang, sabay-sabay. Yung gobyerno ni Bashar, ISIS, Hezbollah, tapos yung Russia, sa pamagitan ng Wagner Group, yung ano nila, yung kanilang mercenary. So nawala na yung Russia, yung ISIS natalo na rin, na sabahan nila yung kumbaga, ginamit din ni Allah ang mga kuffar laban sa kuffar para mabakante yung Syria sa kanilang labanan kay Bashar. Kasi nung nagsimula yung gera sa Ukraine, nabawasan ang suporta ng Russia sa Syria. At gayon din, meron pang isang malaking nangyari nung, kailan ba yun? October o November, yung may mga sumabog na pager ng Hezbollah, mga Hudyo ang may kagagawan, na uto nila yung Hezbollah na bumili ng peking pager. Na yung pager doon sa factory nila ginawa. Factory ng mga Hudyo. Siguro nagkaroon ng corruption, yung pinuno ng Hezbollah gusto rin makakurakot, makamura o magka-kickback. So doon siya bumili. So nangyari, nagputukan sabay-sabay yung kanilang mga pager at maraming mga pinuno ng Hezbollah ang napatay. At ang Hezbollah sa totoo lang, kunwari lang yung sumusuporta sa Hamas laban sa Israel, pero sinasalakay din nila ang Ahlus Sunnah sa Syria. Kaya humina rin ang Hezbollah sa Syria at alhamdulillah, finally nagtagumpay ang mga Muslim sa Syria. Actually sa Syria hanggang ngayon may umiiral na na embargo na sa totoo niyan, inembargo ng
international community ng UN, yung gobyerno ni Bashar, yun ang kunwari ini-embargo nila. Pero totoo niyan, ang naghihirap talaga niyan, yung mga civilian na Muslim. Kasi hindi makapasok yung tulong, hindi makapasok yung gamot, kahit nga yung, yung mga NGO, hirap makapasok doon. Alhamdulillah, si Allah gumagamit. Iba magplano si Allah. Kung kaya ni Allah, halimbawa dun sa, sa Suratul Fil, kumbaga halimbawa ginamit ni Allah yung mga ibon para ipagtanggol ang Kaaba. So kayang-kaya niyang gamitin yung kuffar, laban sa kuffar, para yung mga Muslim ay makapagpahinga at madulutan sila ng tagumpay, inshallah. At mula rito, may kita rin natin yung mahalagang aral. Ang Hamas, ang Palestine, ang tagal-tagal na ng jihad doon. Pero naging mas organisado, alhamdulillah, yung mga Syrian sa kanilang jihad. Biruin nyo yung panahon na yon mula 2010 hanggang ngayon, 2024. Ang dami nilang nakalaban. Sa totoo lang, ang dami. Sabay-sabay yung kinalaban nila. Yung gobyerno ng Syria, ISIS, yung Hezbollah, Russia, at iba't iba pang mga milisya na ginagamit ng Iran. Kasi gusto rin nilang saluhin yung Syria kung mawawala si Bashar. Pero napagtagumpayan nila lahat yun, alhamdulillah. At ang ngayon lumilitaw na pinuno nila ngayon si Abu Muhammad al-Julani, na dating terorista actually. Opisyal siya ng Al-Qaeda, kalaunan naging opisyal ng ISIS, pero tumiwalag siya sa mga grupong yun at nagbalik loob, kumbaga. Nagtauba, alhamdulillah, at pinagtagumpay sila ni Allah. So yung jihad, hindi basta-basta. Basta, kumbaga, basta lang makapatay ng kalaban, hindi. Yun ay pinag-iisipan ng maayos, inshallah. So yung sinasabi rito, min alamatis sa'a, takalabu umamul kufri ala hadihil ummah. Kabilang sa mga tanda ng araw ng paghuhukom ay ang, kumbaga, yung matinding pagsalakay ng maraming mga bansa laban sa umma ng mga Muslim. So dito, ang dapat nating maunawaan dito, kumbaga, ang sinasalakay talaga ang mismong Islam. Hindi lang kunwari sinasalakay nila yung Iraq, sinasalakay nila Afghanistan, ng mga bansang Muslim. Pero sa totoo niyan, Islam mismo ang kanilang sinasalakay o ang umma ng mga Muslim. Kasi ang digmaan na ito, sa totoo lang, hindi lang ito militar na digmaan. Mas malaki ang papel, kumbaga, ng digmaan na ideolohikal ng mga kuffar laban sa mga Muslim. Na nga, nilalason nila yung isip ng mga Muslim para aayawan nila ang Islam o kaya magkakaroon sila ng sarili nilang version ng Islam, kaya ang mga Muslim ay magkakawatak-watak. Ganyan ang unang ginawa nila actually nang una silang dumating sa Iraq at sa Afghanistan. Ang unang hanapin ng mga Amerikano, halimbawa, kasi Amerikano na madalas nauuna sa ganyan eh. Una niya ipapadala CIA. Hahanapin ng CIA, sino ba yung gustong mag-traidor? Sino yung gustong maging susunod na pinuno? At yun yung susuportahan nila para magre-rebelde mula doon sa loob, kasabay ng pagsalakay ng mga Amerikano mula sa labas. So diyan nabuo sa Iraq yung paglakas ng mga Shia, at sa Afghanistan naman yung tinatawag nilang Northern Alliance. Nang marami doon sa mga yun, mga Shia rin. Kaya nga tuwing nang sasalakay ang mga Amerikano sa mga Muslim, yung mga Shia ang pinaka-nakikinabang eh. Mga Shia ang pinaka-nakikinabang. Kasi sila yung nailalagay sa posisyon. O kung di man hayagan nagpapakilalang Shia, sumusuporta sa mga Shia. So ideolohikal ang kanilang pagsalakay din. Actually, sa totoo niyan, sabi-sabi sa mga conspiracy theory, pero may katotohanan eh. Hindi lang sandata ang ginagamit ng mga Amerikano laban sa mga Muslim. Hindi lang bomba, hindi lang baril. Hollywood ang pangunahin na sandata ng
mga kuffar laban sa mga Muslim. Mga pelikula na pinagmumukha tayong demonyo at sila pinagmumukhang bida sa kabila ng kung ano man yung katotohanan sa mga nangyayari sa mga lipunan ng mga Muslim. Pelikula, kanta at iba't iba pang media na nagiging masama ang mga Muslim. So itong pagsalakay na ito, itatanim natin sa isip na ito na ang pagsalakay na ito ay hindi lang physical. Ito ay ideologikal, lalong-lalo na. So nababanggit sa hadith na iniulat ni Thawban, iniulat ito ni na Abu Dawud at Imam Ahmad. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yushikul umam an tadaa alaykum kama tadaal akalata ila kisatiha." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon na ang mga nasyon ay tatawagin nilang isa't isa, magkakampihan sila upang salakayin kayo. Tatawagin nilang isa't isa katulad ng kung paanong tinatawag ng mga tao ang isa't isa upang kumain mula sa iisang plato. Isipin nyo na lang yan. Isang platong malaki halimbawa, tapos pagtutulungan ng 7 tao, 10 tao, iubos talaga yun. Kahit paglagay ka pa doon ng camel, kung napakaraming tao kumakain doon, ubos yun. So ganun ang mangyayari sa mga Muslim. Siyempre yung mga sahaba, radiyallahu anhum, nagmamalasakit sila. Na maaring itong sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa sa panahon nila. Pero gusto nilang malaman bakit. Bakit nagkaganon? Kaya isa sa kanila yung nagtanong, min killati nahnu yawma idin? Mangyayari ba ito na sabay-sabay kaming sasalakayin ng kuffar sa araw na yun dahil konti lang kami at mahina, konti lang ang mga Muslim at mahina? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idin kathirun. Hindi. Bagkus sa araw na iyon kayo ay marami. Maraming Muslim. Maraming Muslim. Walakin nakum guthaun ka gutha'is sail. Pero kayong mga Muslim ay katulad ng bula ng dagat. Na yung dagat kapag umaalon, tumatama sa dalampasigan, nagkakaroon ng bula. Ang bula na yun, walang saysay. Wala yung may dudulot na kahit na ano. Hangin lang yun actually. Kaya nagkaroon ng bula. Hindi nga yung tubig, wala siyang volume. Kumbaga, nakikita siya, pero wala siyang epekto. وَلَيْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ سُدُورِ أُدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ. Tiyak na alisin ni Allah sa dibdib ng inyong mga kalaban ang takot sa inyo. وَلَيَقْذَفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنَ. At ilalagay ni Allah sa inyong mga puso naman ang kahinaan. So tatanggalin ni Allah sa puso ng kalaban ang takot sa mga Muslim at tatanggalin naman ni Allah sa puso ng mga Muslim o ilalagay naman ni Allah sa puso ng mga Muslim ang kahinaan. So bandang huli, ang mga bagay na ito syempre ay nangyayari sa pahintulot ni Allah dahil itong karapat-dapat na mangyari. Katulad nga dun sa ayah, dun sa sinabi ni Allah, Inna Allaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Tunay na si Allah hindi magbabago sa kalagayan ng isang nasyon, liban na lang na baguhin muna nila ang kanilang mga nasa sarili. Sa mga Muslim, hindi sila nagpakatatag sa kanilang relihiyon, kaya dinulot ni Allah na sila ay masadlak sa kahihiyan at pangibabawan sila ng mga kalaban. So ganito ang nangyayari sa mga Muslim tuwing ang tinatalikuran nilang relihiyon. At ganito talagang nangyayari ngayon sa totoo lang. Doon sa mahaba na tinutukoy dito, merong hadith na kabilang sa mga katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dinulot daw ni Allah na katakutan ng mga kalaban si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit ang layo pa nila ay ilang buwan pa na paglalakbay. Katulad ng halimbawa doon sa Ghazwatut Tabuk,
pagdating ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Tabuk para digmain ng mga Romano, wala na doon yung mga Romano. Tumakas na sila. Tumakas na sila. At kahit doon sa yung isa pang jihad nila laban sa isa pang tribo ng mga Arabo, yung Banu Mustalik, yun yung gazwa na hindi na rin nila naabutan yung kalaban, bigla lang tumakas. Kaya yung mga naiwan nila mga gamit doon, ang tawag na doon ay fay, na nakuha nila yung mga gamit na walang labanan. At yung Banu Mustalik, ito yung jihad nila na dito na pagbintangan si Aisha radhiyallahu anha ng zina. Kasi naiwan siya nung caravan nila. Naiwan siya doon at nakita siya ng isang sahaba at ineskortan siya ng sahaba pero pinagbintangan pa silang dalawa ng zina. Na pinakalat syempre ni na Abdullah bin Ubay bin Salul. So yung ilan sa mga kalaban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually hindi lang naman sila, kahit ang Quraysh, nangyari yan doon sa Uhud, di ba? Nanalo na ang Quraysh sa totoo lang. Pero nung binalikan sila ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Hamr al-Asad, wala na sila doon, umalis na sila. Samantalang pwede namang gawin ng Quraysh, nanalo naman sila kahapon, pwede naman nilang sagupain muli ang mga Muslim. Pero takot sila sa mga Muslim, sa totoo lang. Doon sa Khandak, napapaligiran nila yung mga Muslim, pero kumbaga pinamayanihan sila ng takot at inip, kaya umalis na lang din sila. So meron talagang, kumbaga, respeto. Kumbaga, ang mga kalaban ng mga Muslim, ang kuffar laban sa mga Muslim, meron silang respeto na nakikilala nila na malakas talaga ang mga Muslim. At sa paglipas ng panahon, actually sa iba't ibang mga dawla o iba't ibang mga namahala sa khilafa sa mga Muslim, yung Umayyah na mga 80 years sila naging khalifa yung mga apo ni Muawiyah. Tapos yung Abbasiyah sumunod sa kanila. Tapos yung dumating na yung mga Ayyubiyah, mga inapo naman ni Salahuddin. Tapos yung mga Mamluk, at syempre kahuli-hulihan yung Ottoman, na siyang kahuli-hulihan na Muslim superpower kung tutuusin. Malalakas sila kung tutuusin. Yung Ottoman Empire na lang bilang halimbawa. Ang Ottoman Empire talaga ang nagpa-uso ng baril at ng mga kanyon. Nang sinalakay nila yung Constantinople at napabagsak nila ito, matitindi yung mga gamit nilang mga kanyon kung ihahambing sa gamit ng mga Romano. Walang nakakatagal na mga Romano o sino mang European na mga bansa sa mga Ottoman nung unang panahon. Hanggang sa, yun nga, naging abalan na sila sa Sufism, naging abalan na sila sa pagpatayan sa kanilang kapwa para mag-aagawan sila sa kung sino magiging susunod na sultan. At yun na nga, nawala na yung takot nung kalaban sa mga Muslim. At syempre yung mga Muslim, inilagay na ni Allah sa kanila ang wahan. At nagtanong nga ang mga sahaba. Kasi kapag merong natatalakay na ganito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na magdudulot ng kabutihan sa mga Muslim o magdudulot ng pinsala sa mga Muslim, nagtatanong talaga sila ng detalye. Hindi yung tahimik lang sila na nakikinig, wala lang. Kasi gusto nilang magkamit ng kabutihan at makaiwas sa kasamaan. Sabi nila, Ya Rasulullah, o sugo ni Allah, wamal wahnu, ano ang wahan na ito? Anong kahinaan na ito na tinutukoy mo? So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ang pagmamahal sa dunya at ang pagkamuhi sa kamatayan. Na makikita natin itong katangian nito sa totoo lang, kabaligtaran, eksaktong kabaligtaran ng katangian ng mga sahaba radhiyallahu anhum at ng naunang mga Muslim sa kasagsagan ng lakas at kapangyarihan ng mga Muslim. Na tuwing sila ay nagjijihad, wala silang pakialam sa ganima. Hindi nila iniisip yun. Ang iniisip nila, mapangibabaw ang salita ni Allah. Katulad na lang yan halimbawa nung nangyari sa Mu'tah.
Yung Mu'tah, nangyari ito pagkatapos lang ng Hudaybiyah, mga ika-6 na taon pagkatapos ng Hijrah. Meron silang ambassador na ipinadala sa Byzantine. Kalimutan ko yung pangalan niya. At ang mga ambassador, kumbaga katulad nga sinasabi ko, meron sila dapat diplomatic immunity. Hindi sila pwedeng pipinsalain. Kahit masama yung dala niyang balita, kahit ang dala niyang balita, didigmain namin kayo, hindi siya pwedeng sasaktan. Pinatay siya ng mga Romano. Samantalang dala-dala lang niyang balita ay ang anyayahan si Heraclius na mag-Muslim. Yung emperador ng Byzantine Empire. Pinatay siya. Kaya ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinasalakay niya dun yung mga sahaba, 3,000 na sundalo, ng pinuno nila si Zayd bin Haritha. At nagbilin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung mamamatay si Zayd bin Haritha, ang papalit si Ja'far bin Abi Talib, yung kuya ni Ali bin Abi Talib. At kung mapapatay si Ja'far, ang papalit si Abdullah bin Rawaha. So 3,000 sila na dumating doon sa Mu'tah. Pero pagdating nila doon, hindi nila sukat-akalain na yung makakalaban pala nila 200,000 na mga Romano at mga Arabo na Kristiyano doon sa Mu'tah. Yung Mu'tah, bahagi na siya ngayon ng Jordan. May university nga doon yung University of Mu'tah. Pagdating nila doon, sa mga sahaba, nagano na sila, nagsyura. Tutuloy pa ba tayo? 200,000 yan. Kung tutuusin, pwede silang matras Kasi hindi to magiging kaduwagan o yung magiging katulad yung hadith na natalakay natin na sab'atu maubikat, yung 7 malalaking kasalanan, yung pagtakas mula sa labanan, hindi. Kasi imposibleng manalo sila dun So pwedeng hindi sila lumaban, sa totoo lang. Pwede silang umatras. Pero tinuloy nila yung labanan. At dun pa lang sa unang araw, napatay agad yung 3. Si Zayd bin Haritha, si Ja'far, at si Abdullah bin Rawaha. At wala nang pang-4 na talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinuno. Hanggang sa yung mga Muslim, wala silang makitang iba at nagkaisa sila na gawin ng pinuno nila si Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu. Sa totoo niyan, ito yung hindi ko talaga makalimutan itong kwento na to kasi bago pa lang ako sa Islam noon. Unang upo ko sa lecture sa Islamic Center. Tapos ito yung maririnig mo, na talaga ako, na-touch ako doon sa kwento. Sabi ko, mashallah, itong mga taong ito. Kumbaga ganito nila panindigan ang relihiyon, ang Islam. Samantalang ngayon, wala na. Yung iba, modus na lang yung Islam, ginawang modus Talagang yung narinig ko yun, yung tungkol kay Khalid bin al-Walid. Gusto ko na mag-jihad nun Kung may nakilala ako na Abu Sayyaf nun, baka sumama ako nun So talaga, mashallah, na yun din yung nabanggit ko sa inyo na isa sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na habang nangyayari yung labanan sa Mu'tah, kinukwento niya sa mga sahaba yung nangyayari na para bang nakikita niya ito sa harapan niya. Kinukwento niya sa mga sahaba. At yun nga si Khalid bin al-Walid, yung hindi ko talaga makalimutan na aral doon, syempre, bukod doon sa katapangan ni Khalid bin al-Walid. So, si Khalid bin al-Walid, kahit, kumbaga, siya na yung chief of staff ng Quraysh, pero dahil baguhan siya sa hukbo ng mga Muslim, hindi siya ginawang pinuno. Diyan ka muna, mag-obserba ka muna. Hintayin mong tumaas yung ranggo mo sa mga Muslim. Hindi katulad ngayon, pag may pare nag-Muslim, pastor ng Muslim, ginagawa agad manager ng Islamic Center. Ustad agad. Bakit ganun? Saan nila napulot yung ganun? Si Khalid bin al-Walid nga hindi naman ganun Si Suhail bin Amr, hindi naman ganun. Si Abu Sufyan, hindi naman ganun. Tayo lang yung ganun masyado tayong, kumbaga, addict sa celebrity, sa sikat, porke sikat, gagawin natin pinuno. Robin Padilla, kung sino-sinong dating sikat na Muslim. Freddy Aguilar, gusto gawing mufti. Saan nila napulot yung mga ganun? Kaya mahalaga yung pinag-aaralan natin sira. Kasi mula doon na natin iugnay lahat
yung akida, yung faith, paano nila sinabuhay yung mga bagay-bagay, doon natin ibabalik. Sabi nila yung yung nga itong katangian nito, yung hubbud dunya wa karahiyatul maut, kabaligtaran sa ugali ng mga sahaba at ng naunang mga Muslim. Yung balik tayo sa Mu'tah. Sabi nila yung Actually, imbes ko narinig to sa mga lecture, lagi ito nababanggit. Nabasa ko rin ito sa libro. Siyam na espada ang nabasag ni Khalid bin al-Walid sa tindi ng labanan. Siyam. At ginawa niya kasi mga ilang araw na lumipas yung yung Mu'tah. Ilang araw. Ang ginagawa ni Khalid bin al-Walid, habang umaatras sila dahan-dahan, pinagpapalit-palit niya yung sundalo. Yung nasa kanan paputay niya sa kaliwa, yung kaliwa pupunta sa kanan, yung likod pupunta sa harap, yung harap pupunta sa likod. Para aakalain ng kalaban na patuloy na may dumarating na reinforcement yung mga Muslim na nanggagaling sa Madina. At hindi rin nila pasusugurin lahat kasi mauubos din sila. Nag-iingat din sila yung mga Romano kasi hindi lang Muslim ang kalaban nila. Sa panahon na yung kalaban din ng mga Romano ng Byzantine Empire ang Persia. Kalaban din ng mga Romano ng Byzantine Empire yung mga sinaunang Turkish. Yung hindi pa sila, syempre, hindi pa sila Muslim nung panahon na yun. Marami silang kalaban, kaya hindi rin nila ubusin yung tao nila para lang labanan ng mga Muslim. Kaya nga nung naitakas ni Khalid bin al-Walid yung mga Muslim doon sa tactical retreat nila, dahan-dahan, hindi na rin sila actually sinundan ng mga Romano. Nakabalik sila ng Madina na minimal lang yung namatay sa kanila. Siyam na espada yung nabasag kay Khalid bin al-Walid. At minsan, wala na siyang espada. Plato. Meron daw siyang hawak-hawak na plato. Yun na yung pinangahampas niya sa kalaban. Yung plato noon, bakal eh. So yun na yung pinangahampas niya sa kalaban. Wala siyang madampot na na espada. Plato muna yung ginamit niya, panghampas sa kalaban. So, kabaligtaran na kabaligtaran. Kaya nga, itong usapin na ito mahaba, pero ang simpleng buod nito. Kung ayaw natin mangyari ito, gawin natin yung kabaligtaran nitong wahan na ito. Huwag nating mahalin ang dunya at mahalin natin, kumbaga, ang kamatayan. O huwag nating katatakutan, huwag nating kamumuhian ang kamatayan. Actually, itong ganitong katangian, ito yung katangian ng lahat ng mga mandirigma na naging matagumpay sa kanilang larangan. Hindi nila ginawa yung kanilang, kahit sa kuffar, kumbaga hindi sila natatakot sa kamatayan. Hindi sila natatakot sa kamatayan. Parang dun sa dun sa Trojan War, nung sasalakay na sina Achilles dun sa Troy. Kasi yung Troy noon, nasa Turkey yun ngayon yung Troy. Sumalakay yung Sparta. Kasi tinanan nung prinsipe ng Troy, yung prinsesa yung reyna ng Sparta. Tinanan niya. So sumalakay sila. So sabi ni Achilles doon sa kanyang mga sundalo, yung Myrmidons, sumalakay na kayo kasi nasa likod ninyo ang apoy at nasa harapan ninyo ang kadakilaan. So hindi nila kinatatakutan ng kamatayan. Pero ngayon wala na, baligtad na. Baligtad na. Yung Muslim mag-iispag kasi para hindi raw pag-iinitan ng pulis. Yung Muslim magre-reservice para hindi raw pagdududahan ng pulis. At kung ano-ano pang gagawin niya. Tatakbo sa politika, mag-aabogado, o kung ano-ano, sa takot sa kalaban. So hindi ganito yung mga sahaba. Yan nga, wakad waka'a, hada, abrat tarik, aktharu min marra. Ilang beses na nangyari daw ito sa kasaysayan. Kaya magandang yung magkaroon yung tao ng interes sa history. Kung ako para sa akin, para sa Muslim, syempre mahalaga naman yung math, English, science. Mahalaga rin ang history. Mahalaga rin ang history. Ang technique sa history para ma-appreciate nyo. Huwag kayong magkabisado ng petsa. Ang kunin nyo yung aral. Ang anuhin nyo lang, kumbaga, ano yung naunang nangyari. Yun lang yung isipin nyo. Ito naunang nangyari dito. Badar, Uhud, Khandak. Yun yung isipin nyo. Huwag nang kabisaduhin yung petsa kasi may inis kayo eh. May inis lang kayo, mayayamot kayo kapag nagkabisado kayo ng petsa. Pag mag-aral kayo ng history,
Ang alamin nyo lang kung ano yung nangyaring una, ano yung sumunod na nangyari, ano yung naging resulta, at kung ano yung aral, para ma-appreciate nyo kung ano yung history. Sa kanya na problemahin yung petsa. Kasi ganyan din kami noon, nung high school, yung fourth year high school. Ako yung contestant ng nung high school namin, sa Quiz B, ng history. Uso pa yung Quiz B nun, wala na yata ngayon nun . Iba na yung tao ngayon Dota, wala nang Dota ngayon. Ano yung nalaro ni Rashid? Mobile Legends. Yun yung pinagkabala ng mga bata. Yun yung sinabi sa amin nung trainer namin, teacher namin. Ang pinakamahalaga sa history, kung ano yung unang nangyari at ano yung resulta. At mula roon, saka mo na problemahin kung ano yung petsa. Gayun din yung mga pangalan. Huwag mo masyado problemahin yan, nanahin mo yung aral. Kasi mula doon, magkakaroon ka ng personal na connection doon sa nangyari. At mula doon, di makikilala mo pala doon kung anong nangyari. Alamin mo kung kailan at sino-sino yung mga tao na involved. So ganun mag-aral ng kasaysayan. Kapag naintindihan mo yun nga sa kasaysayan, totoo rin minsan yung sinasabi ng mga tao. History repeats itself. Ang kasaysayan daw inauulit-ulit lang. Kasi totoo nga naman. Yung mga nangyayari paulit-ulit lang . Kapag nangyari na yung mga dahilan na nangyari yung isang nangyari noon, posible mauulit nga yung nangyari noon. So dahil sa history, meron ka ng hindsight tungkol sa mga bagay-bagay. Ganyang kahalaga ang kasaysayan. So itong bagay na ito, sa banala, nakakagigil itong usapin na ito. Pero syempre, nandito na tayo sa dulo ng panahon. Hindi na natin maililigtas ang umma, kumbaga isipin natin na babaguhin natin ang umma. Hindi natin basta-basta magagawa yon. Ang problemahin natin ngayon, at mas dapat naman talaga nating problemahin, baguhin natin ang ating mga sarili, baguhin natin ang ating pamilya, baguhin natin ang ating pamayanan, saka na tayo mangarap na baguhin ang pangkalahatan sa mga Muslim, inshallah. Kasi kumbaga naitakda na ni Allah na mangyayari talaga ito. Na yung mga umma ay sasalakayin ng mga kuffar ng sama-sama at magkakampi. Ang magagawa na lang natin pigilan ang pagdating ng pinsala sa atin sa pamagitan ng tamang pagsasabuhay ng ating relihiyon, inshallah. So ito yung simula natin sa usapin na ito. Kasi mahaba-haba yung chapter na ginugol dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar, alhamdulillah, kasi maraming aral na makukuha natin dito. Pero mabubuod natin ito sa dalawang bagay na ito. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Pagmamahal sa dunya at pagkamuhi sa kamatayan. Siyang dahilan ng pagiging mahina ng mga Muslim noon, ngayon, hanggang sa darating pang mga panahon. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.